Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa modulo art. So, sa oras na ito mga kaibigan, ay tuturuan ko kayo ng mga guideline sa paggawa ng magandang modulo art designs. So, isa-isahin natin ang mga ito mga kaibigan kung paano ito ginawa. Una, itong design na ito. Ito ay isang, kung titignan natin, ito ay isang standard kaleidoscope na design. Ganon din ito. Ito naman ay standard kaleidoscope din. Ang kagandahan ng modulo art na ito mga kaibigan, kung titignan ninyo, itong part na ito, itim. While on this part, makikita natin na para siyang apoy. May yellow, may some kind of orange, tapos hanggang papuntang red. So, contrasting yung color nila na nagpapaganda sa modulo art design na ito, kaibigan. So, makikita ninyo ito ay standard kaleidoscope design. So, makikita ninyo ang kagandahan sa ganitong design. So, ang kagandahan dito, contrasting yung kulay. Katulad nito, itim na itim, dito naman ay dilaw. So, ang parang nagiging itsura nito ay parang apoy. So, ang payo ko lang sa inyo mga kaibigan, may mga designs na mahirap gawin at mahirap tapusin. May time limit ang paggawa ng modulo arts. Hindi pwedeng unlimited ang oras ninyo dito. So, dapat kung komplikado ang designs ninyo, ay dapat ayusin ninyo na matapos ninyo sa tamang oras ang modulo arts. Ito, just like this example mga kaibigan. Ito yung nakita kong modulo art design na very complicated siya. Nung ginagawa, hindi naman siya very complicated, pero yung kulay niya, there's a complication. Nalilito siguro yung gumawa dito. So, ang naging resulta, dahil nga medyo nalito siya sa kulay, ay medyo mas matagal niyang natapos ito. Matagal niyang natapos. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, isa sa guideline na dapat ninyong tandaan ay dapat matapos ninyo ang modulo art sa tamang oras. Dahil kahit gaano kaganda yung design mo, kung hindi mo naman yan natapos, ay baliwala rin yan. Susunod na design sa ating yan. So makikita nyo naman itong part na ito. Ito ay, kung titignan ninyo, ito is standard kaleidoscope. Maganda rin siya kasi very colorful siya. Hindi pa nga lang niya nakukulayan dito on this part. Pero pag natapos niya ito, magandang kalalabasan ito kasi tignan nyo, iba-iba ang kulay na ginamit niya. Merong blue, may green, may yellow, dito ba orange. Kapag nabuo mo yan, napakaganda ng kulay nito. Color combination. Ito ang ginamit niyang legend. So, maganda yan. Para siyang hindi ko masyadong design, pero maganda ang color combination niya. Yan ang advantage nitong modulo art design na ito. Next, ito naman ay square grid design. Ito yung ginagawa ng mga grade 7. So, itong square grid design na ito, nakita ko ito kung paano niya ginawa. So, kung titignan ninyo, napakaganda. Napakaganda kasi meron siyang contrasting color. Kung mapapansin nyo dito sa part na ito, may black. Ito naman, this part is red or maroon, and this part is yellow. So, pag matatapos niya yan, napakaganda kasi maganda yung color combination niya. The only disadvantage na nakita ko sa modulo art design na ito, napakahirap niya tinapos o napakatagal niyang tinapos ang design na ito. Maganda siya kung titignan mo, pero it will take time bago mo matatapos ito.
So siguraduhin mo na kabisado mo yung design para mas mabilis mong gagawin ito. Kasi nakita ko ito kung paano niya ginawa, mas matagal. So pag inabutan ka na ng time limit from 8 o'clock to 2 o'clock, yan yung time nila, from 8 o'clock to 2 o'clock at hindi mo natapos, it's worthless. Dahil kahit anong ganda ng design mo, kailangan matapos mo yun. Ito, next. Ito naman ay isa ding example ng square grid design. Napansin ko na itong design na ito ay napakahirap, very complicated. From itong design niyang ito, kung makikita ninyo, para siyang from orange going to yellow. So hindi lang isang kulay. Very complicated yan at matagal matapos. Nakita ko rin na matagal natapos ito. Pero ang kagandahan nito, contrasting yung kulay niya, the color combination maganda. So kung titignan mo, ito parang umiikot ito sa paningin mo Para bang optical illusion na nakikita mo na parang umiikot ito. Di ba? Napakaganda niya. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo mga kaibigan, time ang binavalue natin dito. Kailangan matapos mo yan on time. Okay? So nakita ninyo, wala pa siyang dito. Wala pa siyang pattern o yung tinatawag na legend. Wala din siyang design dito. Ayan yung ginawa niyang design sa coupon band. Yan yung isang quadrant pa lang. Next, ito. On this design, makikita ninyo na para siyang star na ayan. Maganda siya. Pero may mga nakikita akong lumalampas sa kulay niya. Ayan. Medyo may napapansin akong maruming part. So kapag nagsusulat ka or gumagawa ka ng modulo art, ingatan mo rin na huwag madumihan. Uunahin mo yung mga light color kapag nagkukulay ka. Yellow, susunod ito, green, susunod yung orange. So, ihuli mo palagi yung dark color which is black. Dahil kapag inuna mo yan, inuna mo itong black, mahahawaan niya or sabihin na nating madudumihan niya yung color na yellow. Kasi hindi mo maiiwasan na pag kinukulayan mo yan, matatouch niya yung dilaw. At yun ang hindi magiging maganda. Okay? Tapos kapag magkukulay ka, gumamit ka ng coupon band bilang iyong guideline. Kung halimbawa magkukulay ka dito, on this part ng itim, takpan mo ng coupon band yung part ng dilaw para hindi siya madudumihan. At saka yung line mo ay perfect pa rin. Okay, huwag mong gagamitin yung ruler mo na kumbaga ipang takip dun sa dilaw. Next, ito. Kung titignan nyo, para sa akin, very simple lang yung design niya. Walang kakaiba dun sa design niya. This is another standard kaleidoscope design. Walang unique. Hindi unique yung design niya. Kung titignan nyo itong legend niya, ito yung legend niya Parang very simple lang siya. Walang unique. At hindi ko nakikitang maganda yung pagkulay niya on this part. Makikita ninyo may mga puti-puti pang part na hindi nakulayan. Ayan. At marami siyang inuna niya yung mga dark color, pinagsabay niya yung dark color at yung dilaw. Kaya tignan niyo yung nangyari dun sa yellow part niya. Narumihan. Kaya ang sabi ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay magkukulay sa inyong design sa modulo art, unahin nyo palagi yung mga light colors at ihuhuli ninyo yung mga dark colors, especially yung black. Let's go to another design. Ito. This is another square grid design. Ginagawa ng mga grade 7. I think walang common, walang unique sa design niya. Para sa akin, very simple ang design niya. Ito yung
ito ang kanyang design, yung pattern niya or yung legend niya. At siguro pagka natapos niya itong makulayan lahat, diyan nalalabas yung kagandahan nung ginawa niya. Pero as you can see, nakita nyo, inuna niya rin yung mga light colors. Ngayon, isinusunod niya na yung dark color. Kaya tingnan nyo, okay lang. Maganda lang. Maganda yung ginawa niya. Ito ang maganda. Para sa akin, ito ang maganda. Isa din sa maganda. Kanina, discuss ko na to eh. Isa sa maganda. Iyan yung pinakita ko sa inyo nung unang part. It's like a fire. Ayan o, fire. Tapos meron siyang ano dito. Color blue. Okay? Ano bang masasabi ko dito? Maganda yung pagkakakulay niya. Ha? Walang problema. Para sa akin, maganda itong ginawa niya. Next, ito. Ito naman, I think, ganun din. Parang parehas din lang ang kanyang walang unique sa kanyang pattern. Ito katulad nitong pattern na ito, pag ganun lang yan eh. Ito lang siguro ang medyo unique. Pero as you can see, hindi contrasting yung kulay niya eh. Hindi contrasting. Dito may contrast siya, maganda. Okay. So maganda rin. Pero parang pinagsasabay niya yung black eh. At parang pinagsasabay niya yung pagkukulay niya. Next, ito. Ito, wala akong very simple lang siya. Hindi pa niya nasisimulan. Ito. Makailang ulit na ako nakakita ng ganitong design, mga kaibigan. Ha? Ito yung tinatawag na circular kaleidoscope. Paikot siya. Maganda naman siya para sa akin. Siguro yung color blue lang dito, mas maganda kung siguro. Hindi, okay na rin yan para sa akin. So, okay na rin yan. Very simple. Ito, maganda rin ito. As you can see, yung design niya contrasting ang color, di ba? Yung design niya, meron siyang parang, kumbaga dyan sa yung petal na ito, hindi lang siya plain yellow, kundi meron siyang para bang slashes or guhit ng siguro black ito or orange. Maganda yung pagkakagawa niya. The only thing na nakita ko dito na hindi maganda, yun marumi ang pagkakagawa niya. Nagkalat na yung kulay niya. So dito makikita natin mahalaga na malinis ang ginagawa mo. So ito marumi na. So para sa akin, even though maganda yung design niya, kailangan malinis. In as much as possible, malinis yung kartulina na ginagamit mo. Kaya nga dapat takpan mo yan ng ng coupon band. Next, itong maganda para sa akin. Isa rin sa mga maganda. Ito yung design na para bang kung titignan mo parang petals o di kaya parang baktak ng parparo. Ang ganda. Maganda yung design niya. Ayun yung niya, legend niya. Kung paano niya ginawa ito. Ayun. So ito ang nagpaganda dyan. Circular kaleidoscope ito eh. So palit yan. Ayan. Maganda siyang gayahin. Pero very complicated ito, sinasabi ko sa inyo. Yan ang problema sa ibang school. Ibang estudyante, sabihin na natin. Kapag very complicated ang ginawa nilang design, ang tendency niyan, believe me or not, ang tendency niyan, tapos na yung iba, kayo hindi pa tapos. Minamadali nyo. O di kaya pag natapos na yung oras, magre-request kayo ng extension. Yan ang nakikita kong
disadvantage ng sobrang design. Ito maganda yung design niya eh. Kuhang-kuha niya. But the disadvantage of this, matagal gawin ito. Ito maganda ito eh. Nakita ko ito personally at saka natapos niya ito on time. Maganda yung pagkakagawa niya ng design. As you can see, hindi lang siya ordinary plain yellow. Kung ginawa niyang ordinary plain yellow yan, kung tutuusin maganda na rin eh. Pero binigyan niya pa ng ibang design. Flower-like design dito, ayan o. Tapos nilagyan niya ng circle dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na circles. Ito very complicated ito. Very complicated. Pero nakita ko na itong estudyanteng ito tapos niya on time yung ginagawa niya. At malinis ang pagkakagawa niya. Kasi ang tendency dito, pag ganito ang design mo, madudumihan itong dilaw ng black. Kasi nagdagdag ka pa dyan eh. Pero tignan nyo yung ginawa niya, malinis. Kahit yung white, ayan o, yung part na yan. Yung part ng kartulina na white, dapat panatilihin mong malinis yan katulad nito. Malinis. Kaya kung ako lang pipili ng panalo, itong mananalo. Another design, ayan. Ayan ang isa pang design, but very complicated design para sa akin. Okay lang siya, maganda rin naman siya, pero compared doon sa una, mas maganda yung color combination ng una. Ito, mas maganda ito. Ayan yun, no? Kung titignan ninyo, gagayahin ninyo yung legend niya, ayan, no? Very complicated, lalo ito. Simple, nilagyan niya ng ganyan, meron pang ganyan. Kung tutusin, very complicated ito. Lalo ang ginagawa niya ay circular kaleidoscope. Mahirap gawin ito. Pero nagawa niya perfectly. Ayan, circular kaleidoscope. Tignan niyo yung number, kasi 0, 1, 2, 3, 4 yan. 0, 1, 2, 3 pala. Itong number 3 niya, complicated din, oh. So, but nagawa niya ng tama. Etong nanalong number 1. First place sa grade 8. Ang ganda nung pagkakagawa niya. Alam niyo yung ano niya, design niya kasi maayos. Ayan, oh. Maganda, yung dilaw niya, nilagyan niya pa ng parang guhit dyan ng orange na nagpaganda. Tingnan niyo, very complicated yung design niya dito. Meron siyang dilaw dito, nilagyan pa ng orange dito, plus merong another orange, red and orange dito. Tapos dito black. So, maganda yung kauuwian nito. The only thing na nakita kong mali dito is medyo marumi yung part dito, on this part. Dapat, in as much as possible, mas malinis. Tapos, yung 0, 1, 2, 3, kahit na maliit lang, pagsulat mo, hindi na kailangang malaki. Ayan o, as you can see, maganda yung kanyang design. Ang simple na design niya lang dito, itong number 3. Yan. Pero kung titignan ninyo, ang ganda. Kasi ito, black na black yung guideline niya. Kumbaga, parang guideline niya yan. Parang, tapos sa gitna niya, di ba? Very artistic. Ito naman. Simple din ito. As you can see, ito contrasting ang kulay nito eh. Contrasting. Ito lang hindi naging maganda dito. Para bang hindi nagkaiba itong purple sa orange. Para bang hindi halos makita. And may mga nakikita ako na part na siguro hindi nakulayan ng maganda. Ito. Pero yung design niya very simple at madaling gayahin. At ito, for sure matatapos mo ito on time. Kasi very simple yung ginawa niya eh. Ayan siya, oh. Nung natapos niya, maganda rin pala pagka ayan, oh. Maganda rin siya.
So ito lang mga kaibigan ng ating napag-aralan tungkol sa iba't ibang designs ng modulo art, as well as yung mga guideline, yung mga payo ko sa inyo kung paano ninyo mapapaganda ang inyong modulo art design. Sana meron kayong natutunan sa ating video. As a coach, nagtuturo ako sa channel na ito ng mga modulo art designs. So kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman sa modulo art, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.